guys, so nakalimutan ko pala sa inyo ipakita yung aking hotel, no? So I'm staying here at Hotel My Stays, Asakusa. So nabook ko lang siya sa Klook for around 2,200 plus. Good for 2. Of course, using my discount code Marvin sa Mako Klook. So very affordable na to dito sa Japan kasi medyo mahal talaga yung mga hotel sa Japan. So 2 good for 2. Kung dalawa kayo, parang tig 1,100 pesos each lang, no? I'm gonna show you the room. Ayan. So, of course, this is the door. So, pagpasok mo, meron kayong cabinet dito. Ayan. And additional drawers doon sa baba. Then, you have a mirror here. That's the mirror. Charas! Tapos, ito. Ano na nga bang tawag? Ano na nga ba to, guys? Basta may ganito. Kung di ko alam kung ano yan. This is the bathroom. So, meron kang shower. Of course, yung bathtub. Usually, yung mga Japanese toilet may ganyan sila. Tapos, diyan ka maliligo. Merong toilet, bowl. Meron na naman yan mga free na conditioner, shampoo, and body wash. And, of course, free towels. Okay, so paglabas ng CR, you have another sink here sa labas. Meron ng mga ganito, hair dryer. May free na toothbrush and toothpaste. You have microwave dito. And what's this? Ayan, extra cabinet. Saksakan. And of course, another mirror. And dito naman, meron kang mini ref. Ayan. Tapos, meron ka rin ditong free na initan ng tubig, mga baso, another saksakan, phone. Dito mayroong table, pwede kang kumain, magtrabaho dito. And hindi ko ito nagamit, pero mayroong computer. And may salamin din dito sa table. And this is the bedroom, guys, na good for 2. Sorry, makalat na kasi natulugan ko na to. Man, good for 2 na bedroom. And ito yung, mayroon silang mga free na ganito. Bathrobes. So, basically, kung titignan mo yung room, ganyan siya. Charan. And then dito sa gilid, of course, merong extra space for your luggage. Ayan. Pwede mong ilagay mga luggage mo. That's my luggage. Dito. Kung dalawa kayo, taghati kayo ng space. Ayan. So, merong upuan. And meron ditong parang, window. Ayan. Overlooking outside. So, ayan. Pwede nyo siyang makonsider for a Japan hotel. I really think that this is very, very, very affordable. Kasi ang mahal talaga ng hotel dito sa Japan, di ba? Nag-capsule hotel nga ako, 1,500 or 1,000, magkano yun? 1,200. Yung iba, 1,500, 1,800. Yung iba, 2,000 plus capsule hotel pa lang. Pero ito, room na, meron na kayong privacy, good for 2, and then 2 lang. So, very, very affordable. I really recommend this. Siguro the catch lang is, ang pinakamalapit na train station is 8 minutes na walk, yung Uedo line. Tapos, meron ding Asakusa line, 10-minute walk. And then, yung Shinsoji Temple, yung Ginza line, 15-minute walk. So, if, for example, meron kayong mga kasamang matatanda or seniors na hindi na kaya maglakad ng ganong kalayo, baka maging problem. But, there's a but, merong bus station dito lang mismo sa harap ng hotel. As in, paglabas mo ng hotel, merong bus stop. So, pwede kayong sumakay ng bus and then sumakay kayo papuntang train station, di ba? Kung ayaw nyo maglakad ng malayo. So, yun lang yung catch. Wala siya dun sa parang major na JR Yamanote Line, Ginza Line. Pero, kaya namang lakarin. Medyo malayo nga lang. Like, 8 minutes yung isa, 10 minutes yung isa, and then 15 minutes yung isa. I think that's the only problem na nakikita ko na baka hindi para sa inyo yung hotel na to. But, aside from that, everything else is really cute. Alam niyo naman yung Tokyo, maliliit talaga yung rooms. But this room is actually more spacious than yung mga ibang rooms na napag-stayhan ko before dito sa Japan. So yeah, you may consider this Hotel My Stay in Asakusa. And then, na-check ko rin kasi ito sa Klook habang nagbubook ako. Tapos, medyo mataas naman yung rating niya. Marami na rin nag-rate ng hotel na to and mataas yung rating. So guys, nag-check out na ako. Iwan ko muna yung luggage ko dito. Pwede naman daw. Basta, within the day kukunin mo rin. So yun, merong vending machine naman yung hotel if you want. And then, I think merong free na dito is toiletries.
Ay, meron palang free na. Ano ba to? Coffee? Meron palang coffee, guys. Hindi ko alam na may coffee. Kagawi pa ako nagkikrib ng kape. Meron pala dito, guys. Pwede ka lang kumuha ng kape sa kanilang drawer. And then, meron silang mga free na, ayan, toothbrush and body towel. So, guys, pwede namang mag-iwan ng luggage dito sa hotel, no? Check out na kasi ako. Tapos, na-realize ko siguro hindi ko na lang iiwan yung luggage ko. Doon ko na iiwan sa mga magla-locker na lang ako sa Ueno Station. Kasi, kung mamamasyal ako ngayon, tapos mamaya babalik ako dito. Tapos, di ba, parang mas ma-hassle ako mamaya. Hayaan na natin na ngayon na tayo ma-hassle para mamaya chill na lang, no? So, dadaling ko na yung mga luggage ko. Tapos, iiwan ko na sa may Ueno Station. Kasi yung Ueno, doon yung Skyliner. Yung parang train na going to the airport. So, sinearch ko naman. Madali lang naman makapunta sa Ueno from my hotel. Meron ngang bus 19 minutes lang na biyahe kapag mag-bus. So, I think, yeah, kunin ko na lang yung gamit ko para hindi na ako bumalik dito. Ayun guys, nandito na nga tayo sa Ueno Station. Grabe, ang ginawa ko kasi, diba sabi ko parang kukunin ko na lang yung mga bagay ko sa hotel para hindi na ako babalik mamaya, magla-locker na lang ako dito. So, nag-bus lang ako from my hotel. May mga bus na, maraming bus station pala na malapit sa hotel namin. Natutunan ko tuloy mag-bus dahil maraming mga bus station sa hotel. Madali lang pala mag-bus dito sa Tokyo, guys. So, may nakita kong bus, tas ang stop niya is sa may Okachimachi. Malapit siya dito sa Ueno Station or yung sa may Ameyoko Shopping Street. Yung kinainan natin ng masarap na sashimi dati nung kakadating lang natin sa Tokyo. Ayun, doon malapit doon yung baba. Tapos nilakad ko lang papuntang Ueno Station. So, nasa Ueno Station na ako ngayon. Tapos, di ba dala ko yung mga bagahe ko? As in, inikot ko na yung Ueno Station. Naghahanap na ako ng mga lockers. Like, pumunta na ako dyan sa letter G, Ginza, Hibiya, Uedo, lahat na ng mga lines na yan. Ito yung Skyliner, guys. Ito yung Skyliner. Inikot ko na siya para maghanap ng coin lockers. Wala talagang available. Like, akala ko ako lang yung may ganong mindset na mag-iiwan ng locker malapit sa Skyliner. Hindi pala. Marami palang nag-iisip ng ganon. So, especially kapag 20 kilos yung luggage mo, ang hirap makahanap ng malaking lockers. May mga available na small lockers for backpacks, ganon. Marami dyang mga available pa isa-isa, dalawa na available. Pero yung malaking locker na pang mga 20 kilos, wala talaga. Walang available. Tapos sabi ko, sobrang layo na nang nilalakad ko. Sabi ko, parang masyado na ako malayo sa Skyliner. So, bumalik ako dito sa Skyliner, guys. And, may nahanap ako na isang blessing in disguise na makakatulong din sa pagta-travel nyo dito, guys. Meron palang baggage service. Ayan, Ayan, guys. May nakita kong baggage service. Tapos, the good thing is, ito na yung Skyliner. Ayan. Ayan na yung ticket yan. Ito, Skyliner ticket na yan. Ueno Skyliner. Tapos, maglalakad lang kayo ng very konti lang, guys. Ayan, Ito lang, makikita nyo na siya. Baggage service. Tapos, ang rate niya for one day, from 9 to 18. Hanggang 18 nga lang. Ano yung 18? 6, hanggang 6 PM lang yung last nila, guys. 9 AM to 6 PM, 800 yen. Kapag yung ganito kalaking luggage, parang 30 kilos nga to Tapos, kapag small bag, 500 yen. Ayan. Ang sa akin, ang siningil sa akin, yung 20 kilos, 700 yen. Ito yata 30 kilos yung 800 yen. Tapos yung backpack ko, mga 7 kilos yata yung backpack ko, siningilala ako ng 200 yen. So, 700 plus 200 yen, 900 yen yung dalawa kong bag. Iniwan ko na siya parehas para wala na akong bitbit. Mga ano lang yun, guys, 350, 380, mga ganun. Wala pang 400 pesos. So, di ba? At least makakasave kayo. Kasi kapag magla-locker din kayo, like, chinik ko yung mga locker, yung malaking locker, 800 yen din. Yung siningil sa akin dito, 900 yen. 100 yen lang yung difference. Or magkano lang yun? 40 pesos. Tapos malapit na sa Skyliner. So ngayon, it's already, what time is it? 12. It's already 12:17.
Ang flight ko kasi is alas 10 pa ng gabi. So, maybe alis ako dito ng alas 6, 7, 8, 9, 10. 4 hours before my flight. Kasi nasa Ueno na ako, guys. Nasa Skyliner na ako. So, isang sakay na lang ako pa airport. So, medyo confident ako na umalis 4 hours before. Pero kung kaya nyo, like kung nasa Shibuya kayo, Shinjuku, medyo malalayo yun, maybe 5 hours. 4 hours is okay, pero medyo baka magkaroon lang ng aberya. So, better mga 4.5 or 5 hours before your flight. Kasi nga dahil sa Skyliner train, may schedule ito, no? But since nandito na ako sa may Skyliner, dito na yung baggage ko, siguro 4 hours before my flight, tsaka lang ako alis dito. And then, since itong Skyliner pala is malapit na sa Ameyoko Shopping Street, yung kinainan natin ng masarap na sashimi. Ngayon, lunchtime pa ngayon, hindi pa ako kumakain. Let's go! Kakain ulit tayo doon. Ayan, ito na yung Skyliner. Then, lalabas lang tayo. Paglabas nyo, ito na pala yung Ameyoko na siya, guys. Ueno na. Ang saya. So, I still have 6 hours. I still have 6 hours here in Japan. So, kakain lang ako dito sa Ameyoko. And then, probably, bibili lang ako ng kung ano-ano mga pasalubong. Pero hindi rin sobrang dami kasi yung luggage ko is not giving na. Hindi ko alam paano nakapagkasya yun eh. So, this is the Ueno JR Station. Ayan. JR Station ng Ueno. Ito yung Skyliner. And dito ko iniwan yung bag ko sa may Skyliner. And then sa may gilid is Ameyoko Shopping Street. Ayan, dyan sa area na yan. Tatawid lang tayo. Pachinko slot. Tama ba dito na? Ayun guys, ayan, dyan yung Skyliner train, no? Tapos naglakad lang ako ng dito, tumawid ako dito sa pedestrian. Pag nakita nyo itong Pachinko slot, ito. Ayan, as in pagtawid lang dito ng Skyliner, tapos papasok kayo sa eskinitang ito. Andito na yung Ameyoko Shopping Street. Hi, welcome back to Ameyoko Shopping Street. Ayan, do you remember the ano? Ayan guys, nare-remember nyo yung dalawang daan? Left and the right, no? Dati nag-right tayo pero mali. Dito siya sa may left yung kinainan nating masarap na sashimi. So mag-left tayo. Ooh, interesting. Ay, ito yung melon. Ang sarap din ng melon dito. Ito yung nabili natin melon last time, oh. Sarap ng melon. Mag-try kaya tayo ng iba naman. Green melon naman. Later. Ayun, no. Ang dami bumibili ng melon. Mukhang sarap ng melon talaga. Ang kayo natitinda. Hala, wait lang. Parang marami din mga restaurant dito na interesting. Pero parang gusto ko talaga mag-sashimi kasi minsan lang tayo nakakatikim ng sashiming masarap. Ooh. Oh my gosh. Ayun guys, marami din mga sashimi stores dito na medyo mas maganda itsura, mas par restaurant level, ganun. Hindi ko lang sure kung mas mahal kasi walang nakasulat na presyo eh. Oh, parang sarap nito. Luto na ba yan? Hindi pa. Wala guys, parang mas mura yung mga ganito dito. 98 lang. Nalala ko mga 120 ko ito nabili. Mas mahal, 100 plus.
Di ba sikat to mga pampasalubong na jelly jelly? 98 lang dito sa Ueno guys. Price down. Ito rin. Ayan, pwedeng dito na lang din kayo bumili ng pasalubong. Total, malapit na sa airport. No? Check nga natin yung mga KitKat nila. KitKat nila is 198. $7,500. 8,000. Wow. Oh, grabe yung mura nito. 5,500 lang oh, guys. Fila, pang babae. Air Max 8,000. Mura. $11,000 guys. Cute. Ayan guys, so yung takoyaki na ano, famous no? Pinipilahan pa rin talaga siya. Pero dito tayo sa may sashimi. Parang last time ito yung trinay ko guys eh. Itong 550 na half. Z1 yung trinay ko dati. Itong sarap talaga nito. Mag-try tayo ng iba naman. Ito may nakita ko maraming bumibili nito. Z7. Sarap kaya yan. Para mackerel, no? Mackerel ba yan? Sea eel. Anong sea eel? Hindi ko alam kung anong sea eel, guys. Ang alam ko lang kasi sea oil. Charot. X5. So yun guys, bumalik ako dito sa store kung saan tayo kumain ng sashimi. Nag-try naman ako ng ibang dish. Yung meron namang shrimp and I'm not sure. Parang ano to? Sea urchin. Sea urchin yata yan. Sauce. Oh, here. Oh, thank you. Thank you so much. Ayan guys, nilalagay pala dito yung sauce. I didn't know that. Ayan guys, sinasawsaw pala yung my favorite sashimi. Ang lambot talaga. Ayun ko yung down. Ayoko na parang. Tapos may mga sea urchin. Oh. In fairness, hindi nag-expect ako medyo madagat siya pero hindi siya lasang maalat. Ganda. Nahihiya ako mag-react guys kasi maraming tao.
Try nga natin yung shrimp. Meron mga shrimp. Hindi siya maano, no? Hindi siya lasang dagat. Ang lambot din ng shrimp. Good. Wala, ito na naman yung mga pumuputok-putok. Pumuputok-putok. Kaya ito, masarap itong white na to. I'm going to Taiwan now, later. Later? Now in Japan, later in Taiwan. Yeah. One day traveler. 10 days here and 10 days in Taiwan. You're a YouTuber? Yeah. Do you wanna say hi to the video? Sure. Hey. Hi guys. What's your name? Yours. My name is Marvin. I'm Marvin Chan. How about you? Say hi. Where are you in Taiwan? Taipei? This is in Taipei. I in Kaohsiung. Oh, okay. I also went to Kaohsiung before. How many days are you traveling in Taiwan? In Japan? 10? Only Tokyo? Only Tokyo. Okay. Guys, tapos na tayo kumain ng sashimi. Pero parang mas masarap yung una kong na-order. Mas malambot yun. Kasi yung na-order ko ngayon, mas malambot pa rin naman. Pero yung una ko kasi na-order, parang gelatin na siya. Gelatin level. Hey guys, dessert muna tayo dito sa McDo. Kasi medyo mainit sa labas. Bumili ako ng vanilla macaroons. Kasi ito yung sabi ni Kim na masarap. Hindi namin na-try dati kasi nagkamali yung bigay sa amin. So sabi niya, must try daw yung vanilla. Siyempre, Oreo cookie, ice cream, and Coke Zero. Ayan yung Amio. So basically, nasa Amiyoko area lang tayo. Actually, nag-search na ako ng McDo near me. Tapos para wala pang 1 minute na may McDo na malapit. Try natin itong kanilang vanilla macaroons. Okay. Masarap nga guys. Medyo chewy siya. Tapos not too sweet. Yung nabigay kasi sa amin dati, parang nagme-melt na siya. Kaya nung kinagat namin, sabi ni Kim, parang hindi ito yung nakain niya daw dati. Parang masyado, ayun, parang nagme-melt na and then matamis. Ito yung vanilla guys. Chewy. Tapos merong malamig na cream ba yun sa gitna. And gusto ko kasi not too sweet. Hindi siya nakakaumay. I love it. Try nyo guys sa McDo. Vanilla macaroons. Last day ko na, so ayoko na ma-stress guys. Parang gusto ko na mag-chill ngayon. Kasi mainit sa labas eh. Parang tambay-tambay na lang. Although 1 pa lang. Meron pa tayong 5 hours. Ang tagal pa. Try their Oreo ice cream. Okay. Pansin ko sa mga dessert ng Japan,
Not too sweet. Itong ice cream nila not too sweet. I love it. Tapos ang galing guys kasi every seat merong saksa, USB charger. Oh. As in sa lahat. Marami pa akong katabi guys kasi nahiya akong videohan sila. Pero yan. Isang malaking seat to na super habang seat. Yan. Paikot siya na seat. Tapos bawat chair merong USB charger. So pwede kang tumambay dito pag palubat ka na. Ang haba ng pila dito. Ano ba ito? Ang haba ng pila guys nitong kainan na to. Ayan yung name niya. Sa may Ueno lang din. Sikat siguro yan. Alam niyo ba yan kung anong kainan yan guys? Ang katabi lang siya ng ABC Mart. Ay, kaso ang dami kasing ABC Mart dito sa Ueno eh. Yun o, mga luggage. Kailangan ba natin? Actually guys, hindi ko kailangan ng luggage kasi ang nabili ko lang naman dito sa Japan, isang sapatos and then yung sa GU, yung mga damit sa GU. Parang mag-over lang ako ng mga 1 to 2 kilos lang but magdasal na lang tayo na hindi nila tayo singilin kahit mag-over tayo. Kasi after Japan actually guys, didiretso ako ng Taiwan. Para wala lang travel tax. Kasi mag-uuwi pa ako ng Pilipinas, tapos lalabas na naman ako. Magbabayad na naman ako ng travel tax. So sabi ko, sige, didiretso na lang tayo ng Taiwan. Kasi yung flight ng Japan to Taiwan, parang same lang din naman ng Japan to Philippines, di ba? So idiretso na lang natin ng Taiwan, wala pang travel tax. Ayan, so siguro hindi na rin ako masyadong mamimili ng maraming pasalubong dito kasi nakailang Japan na rin naman ako at lagi naman ako nagpapasalubong sa family ko. Sa Taiwan na lang siguro ako mamimili ng pasalubong. So yung mga sa Taiwan, doon ako bibili ng pasalubong tapos yun yung idadala ko sa bahay. Kasi mahirap kung from one country to another, ang dami mong bit-bit, no? Tsaka na lang tayo bumili ng pasalubong dito pag nakabalik tayo. Mga before Christmas. Siyempre, sobrang mahal na mahal ko yung Japan, so babalik ako dito bago magpasko. Let's go. Mag-window shopping tayo sa GU, kaso nakakababa ka kung ano na naman mabili natin. Wala na nga tayong mapaglagyan ng luggage eh. Kaso meron pa kasi tayong alas 2 pa lang. Mga 6 ako alis dito. 2, 3, 4, 5. May 4 hours pa tayo guys. Dito na lang ako sa Ueno, hindi na ako aalis guys. Kasi kung pupunta pa ako sa mga Shibuya, Shinjuku, ganon, i-stress pa tayo sa biyahe. Mag-chill na lang tayo. Kasi sa Ueno, nandito na rin naman lahat eh. May GU na, may pasalubungan na sa Amiyoko Street, sapatos. Kung gusto nyo nga last day, dito na lang kayo sa Ueno eh. Nandito na naman lahat eh. Meron palang nagtatanong yata sa comment section last time kung merong mga 2XL dito sa GU. 2XL, 3XL. Parang upon checking, parang hanggang XL lang pala. Sorry, akala ko meron. Ayan o, XL lang. Large, medium, small. Ganun lang sila. Parang 4 lang yung sizes nila lagi. XL, large, medium, small. Check pa natin yung iba kung meron. Oo nga, ganun lang. Sorry guys. 4 lang pala. For example, yan. XL ito. Large. Medium. Medium ulit? Or large? Ayan. Oo. Parang wala yata guys. Sorry. Wala pala. Sabi ko kasi sa comment, sabi ko meron yata. Pero wala pala. Hanggang XL lang po. Ganito yung XL nila. Ano ito? Ay, ultra stretch. Ayun yung mga sample, oh. Set na siya 3.9. So yun guys, dumaan ako sa GU and sa Uniqlo dito. Pero good thing wala akong nabili. Walang kumausap sa akin. So naglalakad-lakad na lang ako. What time is it? It's 3:15. So meron pa tayong almost 3 hours here, no?
So naglalakad-lakad na lang ako dito sa may area. Tingnan ko sa Okachimachi Station. Malapit lang pala yung Okachimachi sa Ueno, no? Sa Amiyoko. Kasi ito lang yung Amiyoko eh. Pero trinay ko lakarin yung area na to kasi hindi pa ako nakakapaglakad sa area na to. Meron pala ditong Toho Cinemas Parko. Madzo Sakaya Parko. Parang interesting yung area na to. Sige, lakarin nga natin. Oh, ang daming bike dito. Tapos dito nga sa Japan, guys, hindi uso ang kadenang gusto. Oh. Wala silang trust issues. Nilalagay-lagay lang nila dyan. So, wala namang kumukuha sa hindi kanila, no? Galing. Actually, pwede mo ang gamitin yung isa, tas ikot ka muna. Balik mo na lang. Wala naman yung may-ari eh. Ayan o, dyan lang nilalagay. Pakita ko. Ayan o, pinapark lang nila dyan. Wala naman kumukuha, no? Iba talaga ang kanilang disiplina. So, nung past 2 days, no, ulan siya ng ulan kasi may bagyo daw. Ngayon, today, hindi siya umulan. So, hopefully, magtuloy-tuloy na mawala yung bagyo. Imagine sa 10 days natin dito, lumindol, bumagyo. Pero nakasurvive naman tayo. Actually, yung lindol, guys, hindi ko naramdaman. Marami na lang nagme-message sa akin na, "Uy, okay ka lang ba? Malakas daw yung lindol dyan, ganyan." Hindi ko talaga naramdaman yung lindol. Pero sobrang lakas daw. Ano bang ginagawa ko nun? Baka Uy, charing. Kaya akala ko, lindol, pero, charing. Ano kaya ginagawa ko nun? Hindi ko rin matandaan. Baka nagja-jogging? Feeling ko naka-earphone ako, tapos naglalakad ako, tapos sumasayaw-sayaw ako ng mga, "Oh, misteryoso. Di ba kami tingad na motibo. Oh, wow." Charing. Pinagtatawanan na ako ng mga tao dun. Baliw yata to. Sige, pasukin nga natin ito yung park, kuya. To conclude our trip in Japan. Summer in Japan is really, really, really hot. Like, today nga, 34 yata eh. Ha? 35. Sorry. Then, nasa bilog, guys. 35 degrees Celsius. Kaya pala iba yung init kanina nung paglabas ko sa bahay. So, 35 degrees. Mainit talaga. Kung mainit talaga. Hindi ko alam, na-enjoy ko pa din kahit mainit. Pawis ka talaga, i-ready mo na lang yung sarili mo sa pagpapawisan ka. Pero again, magdala nga kayo ng mga portable na ganun, hangin-hangin. Ayaw na kasi magdala kasi ang dami ko nang dala. May mga camera pa ako, ganun. So, ano yun, helpful yun. Pag last day mo na sa Japan, nakakaramdam ka na yung lungkot. Lagi ko itong nararamdaman pag nasa Japan ako, parang, ay, uwi na ako. Parang ayoko pa. 10 days ako dito, pero parang feeling ko nga mga 3 days lang. Ang bilis ng araw, no? Ang bilis ng araw at ang dami pang pwedeng gawin. Marami pa nga mga day trips eh. Hindi ko pa nga napuntahan. Ang dami ko nakalista sa notes ko na mga possible na pwedeng puntahan. Hindi ko talaga maisingit kasi ang daming dito sa Tokyo, marami nang pwedeng puntahan. Tapos mag-day trip ka pa. Like, meron pang mga Kamakura. Merong Yokohama. Tapos yung sa may Lake, ano yun? Yung sa may Mount Fuji? Lake Kawaguchi. Ayun, Lake Kawaguchi. Tapos, ang dami ko pang na-research, guys. Siguro, yung mga yun, pupuntahan natin sa susunod nating Tokyo. Kasi may mga 10 yata ako. Mga 10 ako na nilista ng mga day trips sa Tokyo. Mga few hours lang from Tokyo na pwedeng i-day trip. Kaso hindi ko siya masingit. Kasi dito pa lang sa Tokyo, ang dami ko rin gustong puntahan. So, summer is not my favorite season in Tokyo, but kung sasabihin kung babalik ba ako dito ng summer, babalik ako. Masaya pa din eh, mainit. Iba-iba talaga yung favorite ko talaga is autumn and spring, of course. Spring, autumn, and winter. Kapag sobrang lamig, mahilig ako sa malamig, pero kapag sobrang lamig naman, ang sakit na sa sa face ko, nagda-dry na siya. Tapos nagsusugat-sugat yung mga legs ko sa sobrang lamig, yung ganon. So, siguro autumn or spring. Pero summer is still okay. Pero kung summer, for example, tapos merong sale, babalik pa rin ako dito.
Kasi mas mura talaga ang air ticket during summer, no? Kahit nga umalis ka lang ng mga few weeks before, nung nag-check ako, may mga 6,000 round trip eh. Pero wala pang luggage yun Pero sa 6,000 na round trip, tas yung parang bigla ang alis, mga 1 week or 2 weeks before, may nakita ako eh. Pero ako, kahit anong season, babalik-balikan ko yung Japan eh. Diba, may something sa Japan na iba. Iba. Na parang gusto mong tumira dito. Hello guys, mayroong Yoshinoya dito. Hindi ko pa na-try yung Yoshinoya ever. Like nakailang Japan na tayo, hindi pa ako nakapag Yoshinoya. Sige nga, try nga natin ngayon guys. Ayun na. Yoshinoya. Sabi nila masarap daw dito, pero di ko pa ito natatry. Tara, let's go. Ay, hindi pala dito. How do I open this, bro? This automatic? Gato. Ay, ang mura lang din. Parang Sukiya. Di ba nag-try tayo last time Sukiya? Ngayon naman Yoshinoya. Ay, masarap po dito eh. Ay, ang sarap. Ito, oh, parang gusto ko nito. Platter. Meron ng soup and also have some curries. 600 lang. Ang mura na. Mura lang sa Sukiya sa Yoshinoya. Ito yung mga beef bowls nila. Masarap yung beef bowls. Pero gusto ko ito matry. Sige, I'm gonna try this one. This one? Okay. Okay. Guys, parang nasa ano lang siya. Parang nasa bar. Ayan. Paikot lang siya. Ikot. Guys, ito na siya. No? Ang laki pala, no? Tsaka ang mura, 850 lang ba? Magkano yun? 300 plus lang. 350 pesos lang. Meron ng isang beef. Or pork to. Beef. Tapos dalawa eh. Tapos meron ka ng soup. Parang miso. And may rice. Let's go. I-try natin yung beef. Tapos meron ditong mga chili. Ito. And meron din. Magyan natin ng konti. Grabe ang flavorful. Ang sarap. Aside sa mga sashimi guys, isa na sa mga favorite kasi yung mga beef bowls nila. Sa Sukiya din, di ba nag-try ako na parang merong cheese. Super sarap din ng may cheese. Ito, wala siyang cheese pero ang flavorful. Grabe, ang sarap guys. Try natin yung isa pa. Ay, sorry. Napalakas chat ako. Ang sarap nito. Okay. Na-okay ako dun ha. Ang sarap nito. Yung kaninang umuusok-usok, parang bagong luto na beef. Ang
sarap. Uy, OA, ang sarap. Parang hindi to makatarungan sa 300 plus pesos. Ang 300 pesos na meal sa Japan, reasonable na yan, guys. Pero kung ganito kasarap. OA, ang sarap. Try natin yung miso soup. Miso na miso. Yes, sarap. Oh my god, guys, pag pupunta kayo sa Japan, mag Yoshinoya kayo tsaka Sukiya. Masarap parehas eh. Sukiya, Yuki, ano ba ito? Ano pangalan ito? Sukiya tsaka Yoshinoya. Ito masarap na, 'di ba? Pero nung tinikman ko to, ibang level, grabe. Magkaiba silang luto ng beef pero parehas masarap. Ang sarap. Gochiso samadeshita. Thank you for the meal. Paano yung thank you for the very delicious meal? Gochiso samadeshita to the next level. Masarap, guys. Nasa ganito siya. Sarap. Diba, hindi niya naman sobrang kailangan gumastos ng sobrang mahal sa Japan. Like, mga ito. Diba, sa Sukiya magkano yun? 200 pesos. Ito, mas malaki siya. 300 plus pesos na meal. Ang sarap na. Sobrang sarap, guys. Oh my god, guys. Ang sarap noon, no? Ito. Yoshinoya. Yung in-order ko, yung sa Sukiya, yung in-order ko para may cheese, no? Masarap doon yung element ng cheese na with beef. Dito naman sa Yoshinoya, walang cheese yung in-order ko. Yung parang beef lang talaga. Pero ang sarap ng timpla. Ibang level. Ang sarap. Ba't ngayon ko lang nitry yun? Nakaraming Japan na ako. Ngayon ko lang try na yung Yoshinoya at saka Sukiya. Ang sasarap pala ng mga yun, guys. Tsaka affordable. Masarap na affordable. Pag nagpunta kayo dito sa Japan, guys, itry nyo Yoshinoya and Sukiya. Grabe. Pakasarap. Ay. Puro na tayo kain dito. Ay, katapat lang pala siya yung kinainan ko. Ito na pala yung GU and Uniqlo. Ayan, di ba? GU, Uniqlo. Sa may Ueno. Tapos, tapat lang siya. Nandiyan na pala yung Sukiya. Tapos, ito yung Amiyoko Street. Ay, yung sapatos na mura. Dito na naman tayo sa sapatos na to. Nako. Mura talaga nito, 4.8 lang. Diba, 4.8 lang. Maraming nag-comment sa vlog, mga original daw to kasi bawal daw magtinda ng fake sa Japan. So, okay, sabi nila original kaya bibili na ako. Charot. Bilis kausap. Oh. 4.8 lang yung Adidas. Grabe naman yun. 5.1. Grabe guys, magkano yung 4.8? Hindi na kasi kakasya sa luggage ko eh. Pwede bang bitbitin ko na lang to? 4.8. 1.9. 1,900 pesos guys. So hindi nakakasya sa luggage ko pero sayang naman yung mura niya. Doon sa isang kanto yung Amiyoko, no? Tapos tumawid lang ako dito sa isa pang kanto.
nakita ko tong shoe store, Tokyo Shoes Retailing Center. 3.9 lang, oh. Diyos ko Lord. 1,000 plus lang yung mga gap nila dito. Ang lesson, pag pupunta kayo sa Japan, dapat mga kalahati lang yung bagahin nyo, or pwede nga kahit less than kalahati yung bagahin nyo para marami kayo mabibili, kasi dito mas mura yung outfit nyo, kahit dito na kayo bumili, magdala lang kayo ng mga first 3 days nyo, or kung 1 week kayo, yung kalahati dito nyo nabilhin, guys. Di ba? Yung luggage ko kasi puno 18 kilos na, tapos may mga binili na ako sa GU, mga 2 kilos na yun, magto 20 kilos na yun. Tapos may binili pa ako na isang sapatos, baka mag-over baggage na ako kapag mag-shopping pa ako. Pero sayang kasi ang dami naka-sale tsaka mura, no? Tapos yung mga dala kong damit, hindi ko naman nasuot lahat. Ang dami ko kasing dinalang mga pambahay, parang nakapuno siya sa bag ko, kasi akala ko parang everyday magpapalit ako ng pambahay. Parang hindi naman, parang isa lang naman yung sinusuot ko na pambahay, paulit-ulit lang. Tapos noong nag-hostel sa may Shinjuku, meron silang provided na na costume, yung parang pang spa costume. Everyday binibigyan kami ng ganun. So hindi na ako nagpapambahay kasi yun na yung kino-costume ko. Dito rin sa hotel ko sa may Asakusa, meron ding bathrobe. So minsan pagdadating ko, hindi na ako nagpapambahay, yun na lang din yung sinusuot ko. So very wrong na ang dami kong dinalang pambahay, nakapuno siya sa baggage ko. Hindi ko naman nasuot. Ang dami kong dinalang shorts, mga jersey, ganun. Wala na tayong space for shopping, nanggigigil din ako sa'yo. Bata ka. Try naman natin yung green melon. Di ba nagtry ako dito sa Ueno rin dati yung orange melon, super tamis, super sarap. 400 yen to, ayun. Ito 300 yen lang. Pati yung orange nila dito 300, orange melon 300 lang dito kay La Kuya. Pero hindi siya yung fruit, hindi siya yung nakaganito na siya. Nakabalot. Let's see. Ang lamig. Ang tamis. Inuubos ko na lang yung cash ko, guys, kasi meron pa ako mga 5,000 yen. Ay, hindi, kumain ako sa Sukiyan. Ay sa Yoshinoya. Mga 4,000 yen. So, inuubos ko na lang yung pera ko. Pero kung hindi ko siya maubos, okay lang. Ilalagay ko siya sa card ko. Pwede mong i-load sa IC card. Para pagbalik ko ng Japan, may load na yung IC card ko, magagamit ko naman yun sa mga convenience store, sa train, ganyan. Kasi mas mahirap kapag cash Pag cash kasi minsan nawawala ko Pero pag nasa card siya, at least intact yung pera. Wow. Ayun guys, nandito na tayo sa Skyliner, no. Ang galing kasi hindi na masyadong hassle. Tama nga guys, iwan nyo na yung baggage sa may malapit sa Skyliner Ueno, kung Ueno man kayo. Para ayun, kinuha ko yung luggage, just diretso Skyliner na, as in wala na ako masyadong hassle. Yan, sa train na tayo. Nibook ko na in advance yung mga Skyliner ko. Dati po, kahit nag-book na ako ng 2 Skyliner, tapos ayun, i-redeem mo lang siya, and then magkakaroon ka na ng physical ticket like this one, yung dating nawala natin. So after mga ilang minutes, mga 45 minutes siguro, nandun na tayo sa Narita Airport. See you there. So yun guys, muntik ko pa makalimutan, isosoli ko pala yung wifi. Nasanay kasi ako, eSIM lang kasi ako lagi, or SIM card lang. So hindi ako sanay na may sinasauli sa airport. Pero ito, magsasoli tayo dito sa Terminal 1 ng Ninja Wi-Fi. Pero guys, super na-enjoy ko itong Ninja Wi-Fi. Like,
walang eme. Ang ganda ng connection, never ako nagkaroon ng problem sa connection. And then parang umaabot naman siya ng buong araw ko siyang ginagamit, and then may free na power bank. So parang hindi ako nawawalan ng internet all throughout the day, and I really love the connection. Kasi to be honest, sa eSIM, okay din naman yung eSIM, pero may mga times na bumabagal siya. Ito yung Wi-Fi, never ako naka-experience na bumagal siya. So good for 4 pa ito, no? Good for 4 devices. So kung marami kayo, sulit na sulit to sa inyo. Isosoli natin sa arrival area. Buti na lang maaga ako dumating ngayon. Like 4 hours before my flight. Nandito na ako, guys. Super early. Hindi pa nga bukas yung check-in counter. Pumila ako dun kanina, hindi pa siya bukas. Nagbukas siya like 3 hours before the flight. But yeah, sauli lang natin itong Ninja Wi-Fi. Paano kaya kung hindi ko isauli, no? I mean, hindi. For example, nakalimutan ko siya isauli. Anong mangyayari? Kasi hindi naman nila ako, wala naman akong binayad na deposit or something. Yung credit, hindi rin naman nila hiningi yung credit card details ko. I am not sure. Pero syempre, isauli natin. Kasi hindi naman to sa atin. Pero mayroon ditong power bank. Baka dalhin nyo sa Pilipinas, ha? Ginamit yung power bank dito. Ito guys. Ito yung Return J Wi-Fi and Mobile. Excuse me. Can I return? Okay, thank you so much. Ito. May nakasulat pala, guys. Ninja Wi-Fi returning box. Thank you so much for your service. I don't wanna leave you yet, but bye-bye. Let go na, Marvin. Totoo na talaga. Alis na talaga ng Japan. Anyway, magkakumiyak. Makakabalik pa naman tayo dito. Iba talaga yung attachment pag Japan. Meron emotional attachment. Actually, hello. Actually, lahat naman ng sorry. Tumingin yung buong pamilya sa akin. Ganun ba kalakas yung boses ko? Parang mahina lang naman. Tumawa lang naman ako. Tapos, nag-smile naman sila. Sa lahat naman ng bansang pinupunta ko, lagi akong may emotional attachment dun sa country. Pero pag Japan talaga, parang hi. So yun guys, it's time for me to say goodbye. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Japan trip na to, no? Hindi pa ako actually uwi ng Pilipinas. Didiretso ako sa Taiwan. So after this Japan vlogs, mga Taiwan vlogs naman yung susunod. Again, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Japan. One of my favorite countries to visit. And maraming salamat guys sa pagsusuporta nyo sa akin. At salamat na hinahayaan nyo akong gawin yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Thank you so much guys. Maraming salamat. Again, hindi ko naman magagawa ang lahat ng to without your support. So thank you for always watching my vlogs, for always using my Klook discount codes guys. Hindi nyo lang alam kung gaano nyo ako natutulungan whenever you use my Klook discount code, Marvin. Sama ko Klook. Maraming salamat guys. Mukha lang maliit na bagay kapag ginagamit nyo yung code ko, pero pag pinagsama-sama guys yung mga small na mga bagay, malaki yung kanyang naitutulong sa akin at para masustain ko yung aking pagda-travel. So maraming salamat guys. I'll see you again on the next one. Bye bye.